The Pod Network Entertainment. 1, 2, 3, go! Welcome to the Daily Reflections! So, pag-uusapan namin ngayon is yung mga natutunan namin sa GEMAT. So, ngayon may mga guide questions na ibabato sa amin si Sky and pag-uusapan namin yung mga guide questions, ang mga insights namin. Ba't ito tawa? Yung mga insights namin. So, ayan. Okay, Sky, ano yung mga questions na ibibigay mo sa amin? Okay, so yung first question ko is, ano yung pinaka-difficult na module na nahirapan na yung i-understand and why? Para sa akin, ang pinakamahirap is yung coding theory talaga. Kasi naalala ko dati nung senior high school, mahina na talaga ako sa coding eh. Lalo na sa MTech. Kaya doon ako nahirapan sa coding theory. Pero sabi ng iba, madali daw siya, pero para sa akin, nahirap. Sa inyo, ano? For me, it's module 6, yung sa cryptography, yung mga the patterns. Mm. I couldn't understand it. Like, one look at it, I'm like, bro, not registering. Studied it for like 2-3 hours. Ikaw, Same pre. goes for me. Cryptography, yung patterns talaga. Nung inaral ko yun, like last week lang, diba, nagbabasa ako. Tapos, bro, I did not understand anything talaga. Sa patterns. Mas na, diba, yung second quiz, 4, 5, 6, Oh. I didn't ko yung 4 tsaka 5, yung 6 talaga yung patterns. Sa anong part ng patterns? As in lahat talaga or sa yung Julia, yung ano yun? Julia Roberts ba yun? Na Julius Flower? Basta yung, Yung parang, yung Oh, parang yung- tawag oh. sa yun, syempre di ko gets yun. yung gets ko yung output lang eh, yung translation, reflect, Ayun. yung mga ganun lang. Yung rotation, Oh. saka yung ano yun? Reflection. So, ayun, basta yung Like, apat yun eh. Ikaw, Sky, ano? Yung sa akin naman yung dalawa na minention nyo. Coding Kasi- theory at saka Oo. patterns. Oh, Hindi. bakit? Oo. Oh, bakit? Kasi ano siya, ang yung concept niya, ang abstract masyado. Tapos parang hindi siya easy to apply. You know, Oo. hindi mo siya magigets agad. Oo. Oo, yun. At saka parang wala siyang ano eh. Wala siyang clear formula kung paano intindihin ng isang pattern. Kasi di naman lahat ng pattern pare-pareho Oo. eh. Unlike do sa previous lessons na ano, yung may lesson tayo na tungkol sa investment, at least yun yung formula. Tapos yung sa problem, gagamitin mo na yung formula. Pero dito kailangan talaga maintindihan mo siya eh. Makikita mo Oo. sa pattern. Kahit yung smallest na pag-twirl lang ng Oo. Oo. At saka yung ano, yung sa circle nahirapan din ako. Oo. Kung ano yun, dalawa yun eh. Yung, Yung rosette patterns yun. ayun, at saka yung ano. Oh, yun. At saka yung... Cryptic or die. Ayun, cryptic at dilute ba? Basta yun! Basta yun, Oo. CD, oo. Oo. CDR King, mga ganun. oo. Okay, so yung next question ko is, ano yung pinaka most favorite and least favorite nyo na module or topic? Most favorite. Most and least favorite. Sa Or like akin, module or topic, kahit ano. pinaka-favorite ko yung ano, yung tungkol sa investing. Sa module 3 yata o module 4. Basta yun. Kasi feeling ko yung magagamit din natin yung outside of school. Kunyari, kahit sa simpleng ano, sa mga bills natin, gano'n. Ayun, at saka ang underrated para sa akin yung voting theory. Ayun. Maganda din yun eh. Sa inyo ba? Ano yung... Mine would be module 1, yung favorite ko. module 1. Module 1 is the... Yung logic. Yeah, yung logic patterns. At alam, nakaka-amuse siya. Parang, oh yeah, this makes sense. You know how when you look at it, tas you get it. It's like, one look at it, it gets mo na agad. Whereas the other topics or other modules, talagang you look at it and you're like, Yung sa akin naman, yung logic rin. Logic. Kasi ano siya, practical and useful. Okay. Parang magagamit mo talaga siya. Tapos yung pinaka-least naman is in your programming. Kasi parang it's too technical for me. Diba? in your Like, iba. programs. Linear, mahirap din siya. Pang ano siya eh. Ang weird doon kasi inaral na natin siya ng junior high. Oo. Kinda. Tapos nitong senior high, inaaral ulit natin siya. Pero, hindi siya yung nilulok forward ng aralin ulit eh. Ikaw pre, ano yung pinaka-favorite mo na module? Pinaka-favorite ko, feel ko 1 rin kasi medyo interesting nga yung logic. Kasi Oo. ano eh, parang mapapaisip ka talaga eh. Tapos at the same time, yung logic pala may math equations. Hindi ko akalain na magkakagano. Oo, di ba? Oo. Tapos yung pinaka-ayaw ko talaga, yung patterns talaga. Patterns pa rin. Yun yung least favorite ko. Tapos, for
my next question, medyo ano siya, kailangan talaga ng ano niya. Anong voting method yung sa tingin niyo pwede i-replace sa plurality method na ginagamit sa presidential elections natin dito? And bakit? Anong voting method Oo. ang pwedeng i-replace? Instead of plurality, Instead of plurality, ano yung pwedeng gamitin? para sa akin, parang, ang sa akin lang, based sa mga inaral ko noon, ang pinaka-okay na voting method is yung majority. Oo. Kasi ano siya eh, ang majority method ano siya eh, majority wins. Ayun, ganun naman, ako sa tingin ko, ganun dapat sa lahat ng election. Kasi ang plurality pwedeng hindi favor ang lahat. Yeah. Pero sa majority, at least alam mo na majority ng tao, binoto yung candidate na yun. Tama. Oo. Kayo ba? Actually, I agree with you with majority. Kasi nga, yun nga, majority wins, you know, yung let's say, Oo, majority diba? wins. So, I agree with you. Ikaw, pre. Pinag-iisipan ko yung lahat ng mga voting methods tapos parang sobrang ano kasi iba eh, sobrang complex kumpara sa yung nga majority. Oo. Kasi may magano pa, yung isang voting method doon may tatanggalin pa tapos Oo, ayun. yun ulit, Yung maglalaban ulit. magmaminus pa ng number dun sa kandidato, di ba? So, matagal ulit sa nag-ano doon. Kaya, I think majority talaga. Majority. Ikaw? Yung sa akin, majority rin. So, agree tayo lahat na. Oo, So, kasi kasi parang, tayo eh. parang ini-ensure niya yung winner Oo. na parang may support siya from a lot of people. Oo. Ganon. So, lahat tayo majority. So, masasabi ba natin na majority wins? Majority is majority. Of course. Yun pala. Joke na ako sa ano. Sasabihin ko lang lahat tayo majority, kaya... Majority sa atin, majority. Okay. Di ba binention ko rin yung logic kanina, tapos Oo. binention ko rin yung logic. So, feeling nyo ba na yung mga things na natutunan natin sa module 1, like, which is logic, are they important? Why or why not? I think it's important kasi it's logic. It's basically like common sense and you need that in the real world. If you ask me, out of all of the modules, that's the one that you apply most in your daily life. Kasi syempre, logic makes sense, di ba? Oo. Like, with crossing the street, you need logic to do all of those. So, May crossing the street. May crossing the street na sa math equation. No, but I'm saying, okay, logic. Yung thinking kasi ng... Dami yan, na may Ang thinking. ako naman, kasi nakakatulong siya sa mga reasoning. Di ba? Ayun, ayun, ayun. Oo, tama na. Yun. At saka sa ano, So, decision making, important di ba? siya. Oo. Oo. Decision Ikaw? making. Pwede. Logic, kasi ano siya eh, tama yung sinabi niya. Ano siya, naka-related siya sa decision making. So, ayun, mahalaga ang logic. Kasi ang logic din naman siya yung, di naman natin gagamitin yung mga nasa lessons eh, but more so how we learn yung mga ano. Or how we apply. How we apply, ayun, tama. Ayun, ikaw pre. Same rin. Ano kasi, logic. Pagdating kasi sa logic, ini-improve rin yung critical thinking skills. Ayun, oo. Kaya, I think it's essential talaga. Oo. Yun. Na once you learn more about, logic, reasoning, decision making, parang naayos rin buhay mo. At saka di ba nga, sinabi ni Albert Einstein, Ano sabi niya? Albert, iba yung logo? Nagtawagan kayo? oo pre, katext mo nga ngayon. Ay, katext. Oo, kinakamusta ko. Okay. Kaya pala GMAT pinag-usapan natin yun. Na-inspire ka pala. Hindi, sabi niya kasi, it's not about what you learn, it's how you learn it. So inaamin niya na hindi lahat ng nasa school magagamit natin yung lessons pagdating sa future. Pero yung proseso ng pag-learn natin. Parang yung sa accounting, di ba ang hirap niya pero kaya yun, related siya sa logic kasi kailangan natin ng logic para maintindihan talaga yung accounting. Same as GMAT, ganun, same as Coblo, saka sa ibang subject. Oo. Oo. Okay. Ay, may isa pa kang question. Nagsisave na ba kayo ng pera today? Oo naman, oo. Nagsisave kayo ng pera? Oo. Next As week. early, Oo. as, Last year ko pa talaga next week ah. Bakit ba to? Oo. Last year pa talaga next week yan eh. As early as now, ano yung, may investments na ba kayo? Or wala pa? Meron ba? Would you say investment ang time deposit? I think so. Oo. Pwede naman siya. So yes, meron na. Pero ang hirap kasi sa time deposit, maliit siya eh. Although investment siya, pero maliit siya. Like 0.3, 0.6 naman yata sa Pilipinas, isang
or for 10 years, mga ganun. Oo, pero investment, pero hindi siya yung priority ngayon. Pero sa age kasi natin, parang priority lang natin is school, at saka sa allowance natin, magsisave tayo para mabili yung bagay na gusto natin. Unlike sa mga adults na nagsisave sila para sa Pamilya. ayun, sa retirement. At tayo kasi di pa dati iniisip yun eh. Okay yung ba, pre? Me right now, I don't have investments right now. But in the future, I want to try, like, let's say real estate. Right now, real estate is something I really want to try. Oo. Especially, you just really need a lot of capital. Ayun, maganda asset kasi ng real estate. Sa akin, wala pang investment eh. Exit. Save lang, tinatry ko i-save. Ano siya sa yung picture? Polorin ang pera ko. Picture isang liwot. Okay na kasi na. Tapos spend ko yung 1,000, miss na kita. So, yung sa akin naman, yung sa akin, meron naman ako investments ngayon. Pero in the future, at which investment option would you venture? Like in the future. Hindi ngayon, in the future. Ako, para sa akin, feeling ko ang pinakamagandang investment in the future is labubo. Hindi. Joke lang. Okay. No! Hindi, joke lang. Hindi. In the future, stocks, syempre stocks. Yung rin inisip ko eh. Mutual funds, bonds, tsaka real estate. Yung apat na yun. Kasi pagka yung apat na yun meron ka as asset, set for life ka na eh. Ayun rin ata sinabi ni Sir eh, yung pagdating sa investment, maganda rin daw bonds. Ayun, oo. Kasi, karamihan na retirement plan ngayon, puro mga siya eh. Puro mga investing talaga sa stocks, sa lupa, ganon. At saka, ang kagandahan dun, sa stocks, nag-appreciate yung pera mo, hindi siya natatamaan ng inflation. Oo. Kasi kapag yung pera mo nakaupo lang, in 10 years, 20 years, diliit yung value niya. Pero kapag nasa stocks, sasabay siya sa market, tapos ang maganda dun, tataas pa siya. Kayo pre, ano yung sa tingin niyo mga Mine is real estate. And I Real think estate. bonds would also make a difference. Oo. But real estate would be my most. Oo. Ako rin, I'd like to try real estate. Tapos grow my stock portfolio. Kung bibili kayo, kanyari, meron kayong credit card na unlimited yung Yung? unlimited yung credit card. Saan lupa kayo bibili? Ay, anong lupa ang bibili nyo? From what country? Kung saan sa country at bakit? I would say here muna in the Philippines. Kasi syempre, you have to, for me, Philippines muna. Kasi it doesn't make sense to invest others if you don't have investment. Saan dito sa Philippines yung gusto? Right now, the best that I know that's really increasing rapidly is in Nuvali, sa Laguna. Real estate there is grabe, it's booming. So the area is developing and just developing again and again. Plus, I think right now they're putting up like SM, they're putting up new stores. So it's really just developing all the more. So properties there are just grabe. They're so expensive and just getting more expensive by the minute. Ikaw pre, saan? Sa akin, since siya, Philippines, ako iba naman. Na-try ko sa Japan. Saan sa Japan? Ayoko sa Tokyo, baka Osaka. Kasi, sabi sa akin ng pinsan ko, yung Osaka daw kasi, parang connected siya sa most cities ng Japan. So, bale, kunwari, bullet train lang. Pupunta ka na sa Tokyo. Tapos isang bullet train. So, bale, I think, siya, medyo versatile siguro is the word. Yung, Ikaw? Kung unlimited yung credit card. Anywhere in the world, kahit saan yung... Feel ko, kasi kino-consider ko rin na if magagamit ko siya, di ba? Or magbebenta ko siya with the... Or magagamit ko siya kasi bibenta ko siya. Feel ko Makati. Makati or BGC. Maganda rin kasi doon kasi daming tao, di ba? Tapos Makati exactly sa may Rockwell area. commercial area kasi yun.